Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 23. Episode 6, Oras ng Paghuhukom, 1. Ang limitadong kahon ng random na item. Ayon sa setting ng Ways of Survival, ito ay isang coin item na ibinenta bilang limitadong edisyon sa isang nakaraang senaryo. Hindi, bakit nandito ang bagay na ito? Sa wakas, sumigaw si Biryu na naguguluhan. Iit ay agad na ipinagbawal pagkatapos ng paglabas. Ayon sa orihinal na Ways of Survival, medyo komplikado ang setting ng item na ito. Ang coin item na ito ay inilabas bago pa man magsimula ang 8,612 planetary scenarios. Ito ay isang produktong napilitang ipagbawal ng Starstream Administration Bureau. Kung may mga sub-items na inilagay dito, ito ay hindi maiiwasang maglalabas ng isang top item. Magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa balanse ng mga senaryo. Dagdag pa, ang presyo ng isang item box ay isang malaking 1,000,000 coins. Nagalit ang mga constellation sa hindi makatarungang patakaran sa pagsingil na ito, at ang hangal na Dokaibi na nag-imbento ng item na ito ay tinanggal mula sa Administration Bureau. See Constellations. Ganito. Hindi ko alam kung bakit nandito ito. Hihihit. Tapusin ang broadcast. #-7,623 channel ay pansamantalang isinara. Isinara ni Biryu ang channel at nawala ang mga boses ng mga constellation. Nagsisi ako na hindi ko nakita ang reaksyon ng mga constellation, ngunit wala akong magagawa. Dudududu. Tuminala ako sa kahon na nanginginig. Nagsisimula na ang random draw ng seryoso. Isang item na uri ng espada ang igagawad para sa paglalagay ng mga item ng parehong uri. Nagsimula na ang random draw. Ang limitadong edisyon ng random item box ay walang kapantay na naglalabas ng mga item ng mas mataas na ranggo na may kaugnayan sa item na inilagay mo. May posibilidad na anumang bagay mula grade hanggang Nyaga grade na item ang lumabas. Sa huli, nakasalalay ito sa swerte. Ang mga inaalok na item ay may kaugnayan sa isang tiyak na constellation. Ang posibilidad na isang item na kaugnay ng constellation na ito ay lilitaw ay labis na nadagdagan. Ito ay isang hindi inaasahang mensahe. Ngunit tila hindi ito isang disbentaha para sa akin. Parehong pawis ang aking mga kamay. Hindi ako naging ganito kanababalisa noong bumili ako ng random chance item sa isang online game. Sana i-rating ito. Isang top-rated item ang lumabas. Ang kahon ay agad na tumigil sa pag-alog at ang mahina ng liwanag ay humupa. Tumingin ako sa paligid kina Yosanga at Li Gilyaong na may mga mata na nagniningning. Bubuksan ba natin? Binuksan namin ang kahon. Oh wow! Si Li Gilyaong ay labis na nagulat at sumigaw. Sa katunayan, talagang kahanga-hanga. Isang marangyang pilak na gwardiya at isang puting talim medyo kapareho ito ng Broken Faith. Agad kong sinuri ang impormasyon ng item. Panandang pandagdag. Impormasyon ng item. Pangalan, Unbroken Faith. Rating, Star Relic. Paglalarawan, sa nakaraan, ito ang espada ng bayani na si Kaizenix na nanguna sa Grushad sa panahon ng Great Demon Age. Ang dakilang dominyo ng Ether ni Kaizenix ay nagbigay daan sa kanya upang lumikha ng isang Blade of Fate na naglalaman ng apoy, kadiliman, at banal na kapangyarihan. Bilang karagdagang opsyon, pinapataas nito ang antas ng lakas at tibay ng dalawa. Panandang pandagdag. Nawalan ako ng salita. Hindi totoo ba ito? Hindi ito simpleng alphabet rating kundi isang star relic item. Doc Jesse. Mukha bang isang napakalaking item? Talagang isang napakalaking item. Sa mundo ng Ways of Survival, ang star relics ay ang tanging mga item na hindi kasama sa rating table. Hindi lamang dahil sa kanilang malakas na pagganap kundi dahil ang mga item na ito ay espesyal. Bawat star relic ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang buhay na constellation. Ang pagkakaiba sa pagganap ay nag-iba batay sa kung ang constellation ay bayani ng isang tiyak na mundo at kung gaano kalawak ang kanilang kamalayan. Gayunpaman, naglalaman sila ng kapangyarihan ng isang constellation kaya't ang mga relics ay may napakalaking halaga. Dagdag pa, pinapataas nito ang antas ng kanyang lakas at tibay ng dalawa. Isinasaalang-alang na ang mga A-grade item ay nagpapataas ng kabuuang halaga ng stats ng isa. Ito ay dapat na hindi bababa sa isang A-grade item. Walang nakuhang item si Yu Jongyuk na ganito. Tumingin ako sa paligid kina Yosanga at Li Gilyaong.
Maaari ko bang talaga itong makuha? Siyempre. Natural na pagmamay-ari ito ni Doc Jesse. Sumagot na si Yosanga bago ko pa ulitin ang aking tanong. Tumango rin si Lee Gilyaong nang sabi. Tumingin ako kay Han Myungo ngunit siya ay abala sa pagkain ng hita ng isang ground rat na may hangal na ekspresyon. Patuloy siyang bumubulong ng mga hindi kilalang bagay sa kanyang sarili. Akala ko'y insist siya na makuha ang item ngunit kakaiba ito. Ikaw ay nakakuha ng Star Relic. Ang may-ari ng Star Relic ay nagtatanong tungkol sa iyo. Ipinakita ng mensahe na ang constellation ay naroon sa isang lugar. Sa kalaunan, bubuksan ko ang Ways of Destruction at hahanapin ito. Kung gayon, dapat tayong bumalik. Maraming ground rats doon kaya makakabalik tayo sa tulong lamang ng Magic Power Stove. Ngunit paano tayo babalik? Hindi magiging problema ang umalis gamit ang kapangyarihan ni Gilyaong. Gamitin ang diverse communication at Ngunit hindi maganda ang ekspresyon ni Lee Gilyaong. Hiyong ako Ha? Walang mga insekto sa paligid. Naisip ko na, ang mga insekto sa paligid ay sumabog mula sa presyon noong nakipaglaban ako sa Dark Keeper. Isang problema na hindi ko naisip. Talagang wala. Dapat may ilan pa ring buhay. Kung lilipat tayo ng kaunti at gamitin ang kakayahan. Maraming insekto sa mundo kaya wala akong simpatya sa ilan na namatay. Ngunit si Lee Gilyaong ay may madilim na ekspresyon pa rin. Well, may isa akong talagang kayang tawagin, nagsara si Lee Gilyaong ng kanyang mga mata at nagsimula siyang mag-concentrate. Doc Jesse, hindi ba ito kakaiba? Unti-unting nawawala ang focus ng mga mata ni Lee Gilyaong. Pagkatapos ay umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Gilyaong. Bigla, may malakas na vibration mula sa itaas nila. Nagsimulang bumuhos ang alikabok. Ang vibration ay nagmumula sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling ito, nagsimula akong manginig. Kuong. Gilyaong. Lee Gilyaong. Gumising ka. Ihayong. Bumalik ang focus ng mga mata ni Lee Gilyaong. Gilyaong, itigil ang kakayahan. Agad. Napatigil si Lee Gilyaong at humupa ang vibration. Nagbuntong hininga ako ng ginhawa. May mga labis na mapanganib na halimaw na gumagala sa ibabaw ng lupa. Mayroong maraming mataas na rated monsters, kabilang ang Grade 7 Rhinoceros. Kasama sa mga halimaw na ito ang Insect King. Maliwanag na isang uri ng insekto batay sa pangalan. Talaga, Lee. Ipinatong ko ang aking kamay sa ulo ni Lee Gilyaong at walang sinabi. Magtatawag siya ng Insect King mula sa ibabaw ng lupa, parang fabre siya. Halos nalibing kami dito. Sa ngayon, isara ang kakayahang ito. Huwag gamitin ito maliban kung sabihin ko. Yay! Sumagot si Lee Gilyaong sa isang malungkot na tono. Ngayon wala nang pagpipilian kundi maghintay. Maguguluhan tayo sa kadiliman. Maghintay tayo ng kaunti pang oras at lilipat kapag may maliliit na insekto na lumitaw sa paligid. Madaling pumasok ngunit ang Edge of Darkness ay isang napakamapanganib na lugar. Isang lugar kung saan maaaring mawala ang sinuman sa loob ng isang araw o dalawa kung may kaunting pagkakamali. Pagkatapos ay nagtaas si Yosanga ng kanyang kamay. Kung pagbabalik lamang ang pag-uusapan, sa tingin ko maaari akong pumuno kay Gilyaong. Paano? Nais kong tanungin kung makikipag-usap siya sa Edge of Darkness, ngunit huminto ako dahil tila nakakatawa. Sumagot si Yosanga sa medyo hindi tiyak na tono. Mayroon akong katulad na kakayahan. Naisip ko na, hindi ko pa rin alam ang attribute at sponsor ni Yosanga. Ano ang kakayahan? Ito, isang komplikadong kakayahan na kailangan ng pag-unravel. Pag-unravel? Patawad, maaari ko bang itanong kung ano ang attribute ni Yosanga Si Yosanga ay hindi isang tauhan sa nobela, kaya hindi ko alam ang kanyang attribute. Para bang sina Lee Gilyaong at Han Myungo. Iyon. Nagpakita si Yosanga ng isang masalimuot na ekspresyon. Hindi sana ito naging nakakapagod kung magagamit ko ang character list sa kanya. Subukan ko sanang i-activate muli ang character list bilang isang pagsubok. Ang eksklusibong kakayahan, character list ay na-activate. Ang taong ito ay hindi nakarehistro sa character list. Tama nga. Ngunit may isa pang mensahe. Kasalukuyang nagkokolekta ng impormasyon tungkol sa katumbas na figura. Ito ay mensaheng hindi kailanman nag-exist dati.
Nang maisip ko ito, naaalala kong nakarinig ako ng isang sistema ng mensahe nang ginamit ni Yosanga ang interpreter skill. Hindi ito isang bagay na orihinal na narinig. Posible kayang ma-update ang character list pagkatapos ng ilang oras. Marahil. Inorganisa ko ang aking mga iniisip at nagpasya akong huwag ipagpatuloy ang tanong kay Yosanga. Kalilimutan ko na ang tinanong ko. Sa pamamagitan ng paraan, magaling ang trabaho mo. Sa hinaharap, huwag hayaang malaman ng ibang tao ang tungkol sa iyong personal na katangian. Hindi iyon. Tiwala ako kay Doc Jessie. Gayunpaman, ang hitsura ni Yosanga ay nagpakita ng kabaligtaran. Sa puntong iyon, nagkaroon ako ng ideya. Maaari bang sabihin ni Yosanga ang tungkol sa likas na katangian ng iyong sponsor? Yosanga ay yumuko. Pasensya na. Ang mga salitang ito ay halos tumakas mula sa kanyang nanginginig na mga labi. Batay sa antas na ito, posible na gumawa siya ng ilang uri ng pangako sa kontrata kasama ang kanyang sponsor. Marahil ay may constraint sa buhay na may kaugnayan sa pagsasalita ng impormasyon. Hindi ko alam kung anong sponsor ang kanila, ngunit tila nagpasya silang palakihin si Yosanga ng seryoso. Okay lang. Nauunawaan ko. Salamat talagang iyo. Walang dahilan para magpasalamat siya sa akin. Hindi niya maipahayag ang kanyang sponsor at nagdudulot ito ng tensyon sa aking puso. Ito ang pagnanais ng isang mambabasa na punan ang puwang sa pagitan ng mga walang laman na linya. Kung gayon, subukan mong gamitin ang iyong kakayahan. Sa lalong madaling panahon, isang mahinang nagniningning na sinulid ang lumabas mula sa mga daliri ni Yosanga at nagsimulang humaba. Sa katunayan, nagtali ako ng sinulid nang ako ay kidnapin. Isang sanga ng sinulid ay nakakonekta sa akin at ang isa ay nakakonekta sa labas. Marahil ito ay nakatali kay Lee Hyun-sung o Jung Hee-won. Tumungo na tayo. Walang dahilan para magkaroon si Yosanga ng ganitong kasanayan mula sa simula. Ito ay tiyak na stigma na ibinigay ng kanyang sponsor. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang sinulid upang makatakas mula sa labirin. Ito sa isang paraan, naisip ko na ito ay isang constellation na alam ko. #-7,623 channel ay bukas. Muli akong nagsimulang marinig ang mga mensahe mula sa mga constellation. Maraming constellation ang nagbigay ng claim sa sistema ng transmisyon ng channel. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay interesado sa kung ano ang lumabas mula sa random item box. Hindi pa nila ito nakita. Sayang. Sa impyerno. Yung bastardo ay nakialam sa channel ko hahahat. Nakatagal ba kayo ng maayos habang wala ako? At narinig ang isang pamilyar na boses, hindi isang pamilyar na boses. Si Bihyong. Gumawa ka ng mga kahangahangang bagay habang wala ako. Dahil ba sa akin kaya hindi ka nakabalik? Hindi ito walang kaugnayan. Nakakuha ako ng babala mula sa Administration Bureau dahil ang advertisement ay umabot ng masyadong mahaba. Ngayon, ang boses ni Bihyong ay naririnig lamang sa akin. Ito ang Dokaebi communication na maaari lamang gamitin ng mga Dokaebi. Siyempre, maliwanag na isang paglabag sa mga patakaran na payagan akong gamitin ito. Nagpasya akong huwag mag-alala tungkol sa maliliit na bagay ngayon. At maaari na akong bumalik at bumalik sa Administration Bureau. Sa halip paano mo nalaman ang tungkol sa random box? Kakausapin ko lang ito sa pagkakataong iyon. Shit. May mga labi pang natira ng itim na kasaysayan. Bakit nandyan ang kahon na yon? Itim na kasaysayan? Teka. Siguradong ang hindi ka panipaniwalang coin item na yon ay hindi mo ipinlano. Bilang isang mambabasa ng Ways of Survival, hindi ko ito alam. Shit. Kung hindi lang ako naging ganid noon. Wow, talagang masarap. Ano ang isang sorpresa? Naputol ang pagrereklamo ni Bihyong sa sigaw ni Jung Hee-won ng paghanga. 10 minuto na ang nakakalipas, ligtas naming natagpuan ang natitirang grupo salamat sa gabay ni Yosanga. Sa kabutihang palad, pinanatili ni na Jung Hee-won at Lee Hyun-sung ang hangganan hanggang sa makabalik kami. Makakabawi ka ng kaunti pagkatapos kumain. Well, talagang iniisip kong bumuti ang pakiramdam ko. Mukhang mas mabuti na si Jung Hee-won habang inalog niya ang kanyang mga balikat bilang pagsubok. Ang karne ng mga underground species ay talagang naglalaman ng mga detoxification component. Marami ka bang nakuha sa loob? Bukod sa Magic Power Stove. Nakakuha ako ng ilang bagay.
Tumingin ako kay Lee Hyun-sung at sinabi. Inilagay ni Lee Hyun-sung at tinanggal ang old steel shield na natanggap mula sa akin ng maraming beses. Ngayon, muling pinapakinis ang ibabaw nito. Para itong isang tao na may bagong kotse. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nakakaramdam ng bahagyang katapatan sa iyo. Mukhang naiinggit si Jung Hee-won sa tanawing ito at nagtanong. Meron bang maaari kong gamitin? Wala. Ano yun, talim? Akin ito. Ipapamahagi mo ba ang karne sa mga tao? Kung mayroon silang coins. Ngunit talagang matipid ka. Kim Dokja. Sabihin nating mayroon akong matibay na pakiramdam ng kaligtasan. Habang namimigay kami ng piraso ng nilutong ground rat, natapos ang tunnel. Biglang lumiwanag ang paligid at nagsimulang makitang muli ang mga tao. Ngunit kakaiba ang atmosfera. Ano ang pagkaabalang ito? May 20 minuto na natitira hanggang sa bayad na settlement. Ihanda ang survival fee. Bumalik sa akin ang oras. Tama nga. Oras na para dyan. Nakakagulat na ang salitang bayad ay tila napaka-nakakatakot. Coins please. Wala akong sapat na coins. Pakisuyo, ilang coins eh. Hindi magiging problema ang 100 coins kung matapat na nakilahok sila sa senaryo, ngunit napakabihira ng mga ganitong tao. Bibigyan kita ng 1,000,000 won, hindi 10,000,000 won. Sinong magbebenta ng 100 coins? Tumaas ang presyo ng mga coins. Nakakatawa. Mayroong isang nakababaliw na premium sa pera na walang halaga hanggang sa simula ng pagkawasak. At may mga tao namang nakangiti habang pinapanood mula sa malayo. Ang mga ito ay sina Cheon In-ho at ang Cheoldo Group. Maraming kababaihan ang nagtipon sa mga gang members at sumigaw. Lai, sinabi mo na ibibigay mo sa akin ang 100 coins noon. Erlen, ganun ba? Wala akong naalala. Ano? Mag-iisip ako muli kung papayagan mo akong ilagay ito isang beses pa. Ano sa tingin mo? Ipinagpag ni Jung Hee-won ang kanyang talim at tumingin sa kanila. Yung mga anak ng mga bitches eh. Ang katangian ng karakter na Jung Hee-won ay malapit ng umusbong. Dumating na ang oras para kay Jung Hee-won. Hindi masama kung umusbong ang kanyang katangian ngayon, ngunit kailangan niya ng pasensya upang makuha ang katangian na iniisip ko. Nang biglang lumitaw ang isang mensahe ng sistema. Matapos ang ilang sandali, ang bayad na settlement ay magsisimula. Save me! Save me! Nagbago ang mga ekspresyon ng grupo. Yumuko si Lee Hyun-sung na may lungkot habang si Jung Hee-won ay kumagat ng kanyang labi habang hawak ang kanyang talim. Alam ng lahat kung ano ang presyo ng bayad na settlement. Walang sinuman dito ang hindi nakaranas nito. Dokja Si. Pagkatapos ay tumingin si Yosanga sa akin. Sa mundong ito, ang mga coins ay kapangyarihan. Ang isang tao na may coins ay makakakuha ng magagandang item o magagandang stats. Ang mga coins ay lahat. Maraming constellation na may mga rekomendasyon sa senaryo ang idinagdag sa channel. Ang Constellation Secretive Plotter ay nagmamasid sa iyong pagpili. Omniscient Reader's Viewpoint. Ang Constellation Prisoner of the Golden Headband ay nagmamasid sa iyong pagpili. Ang Constellation Demon-like Judge of Fire ay nagmamasid sa iyong pagpili. At ako ang kasalukuyang taong may pinakamataas na bilang ng mga coins sa istasyon.